Nagbi-breed kami ng American Brahmans. Yung aming kinukuha sa ini-import namin na baka, binibreed namin, tapos yung mapuproduce namin na baka rito, doon namin inaano sa mga ibang farmers. Binibenta namin sa ibang farmers na gusto ma-upgrade yung kanilang genetics. Kasi yung amin, pure lahat, 100% pure. Ang dad ko ang nagsimula actually, 1970s. 1970s kami dito, pero meron kaming poultry. May poultry dyan. Pero through the years, nakitang hindi maganda na yung poultry business kasi dumadami na yung tao dito. So, nag-shift kami sa baka. Ang isang pang ginagawa namin through AI, artificial insemination. Yun yung aming artificial insemination. Kaya yung in-import namin, halos lahat babae. Female. Tas nag-training ako ng artificial insemination. Ako nag-AI nito since 1992. Ang number one challenge siguro, tingin ko, kasi in-import namin di ba? Hindi na lang, siyempre, may halaga yan So, pagdating dito, may cost na kaming malaki, di ba? So, yung prices namin, it's not the ordinary price. So, medyo mataas yung presyo namin. Yun ang hindi na nga yung iba, naintindihan. Genetics is not cheap. Kung gusto mo magandang baka, hindi magandang genetics. Meron bang magandang genetics na mura? Hindi, siyempre. Import kami. Yun ang maganda. Kasi ang Brahman nag-start sa Texas. Doon nag-umpisa. Kaya the best of the best andun sa Texas. Doon kami kumuha. At present, nasa 80 kami, pero pure na kami. 100% pure na. Yun yung pinagkaiba. Kasi wala kami space. Actually, this is only 3 hectares. Sa amin, we'll go for quality. Konti, pero maganda. Kaysa yung marami na parang chapsuy. So, kasi wala kami lugar Ngayon, kung may lugar ka, ang maraming benefits rin na may lugar ka Mas mababa operation cost mo. Siyempre, papaalpo sa mga grazing lang, damo lang. Ako, yung pagkain, dumarating dito kinukuha ng tao. So, very labor-intensive itong semi-confined na operation. Hindi katulad may radyo ka, alpas. Okay na, di ba? Hindi masyadong problema ang pagkain. Actually, kami nagsa-start 5:30. 5:30 ng umaga, maglilinis kami. Kasi yan, maglilinis nung tutulak. Tutulak namin lahat yan. Tapos itatapon namin doon yung manure. Doon, may tapunan doon. Pagkatapos maglinis, magpapakain kami ng spent grain. Tapos, yung damo, susunod yung damo, siguro, tapos, pakain kami 3 times a day. So, parang may breakfast, lunch, and dinner, or mga hanggang 4 o'clock naman, hindi naman dinadala. Tapos yun, maglinis kami before 5, maglilinis ulit, para sa gabi, malinis yung higaan nila. So, basically, yun ang Ngayon, meron pa isang operation na kumukuha ng damo doon sa kabilang farm. Dunadala rito. Yun yung isang iba naman yon. Iba yung tagakuha doon ng iba yung andito naka-base, naka-station dito. Future goal is, syempre, gusto namin yung breed namin, yung genetics namin, talagang gumanda pa. Kasi every year sa Houston, may Houston show So, palagi mayroon parang show ng mga baka. Kaya every year may nagsa-champion doon. So, pati babae may nagsa-champion. So, yung genetics yung pwede dali mo rito through semen. To those who want to visit the farm, you are most welcome to come here and look at our cattle. So, just get in touch with me. We have a Facebook page, 5A Cattle Breeding Barn. Just leave a message and we can get back to you and we can schedule a farm visit here in San Mateo, Rizal.